Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Lieutenant General Eduardo Año itinalagang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines kapalit ng magre-retirong si General Ricardo Visaya. Pangatlong suspect sa nabigong pambobomba sa Roxas Boulevard noong November 28, kinasuhan na. Seguridad ng publiko ngayong holiday season, muling tiniyak ng Philippine National Police. Tatlong huwes na isinasangkot sa umano'y operasyon ng illegal na droga, inabsuelto ng Supreme Court. Panukalang batas para sa muling pagpapatupad ng parusang kamatayan sa bansa inaprubahan na ng House Committee on Justice. Singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong buwan. Paghina ng halaga ng piso kontra dolyar pangunahing dahilan ng power rate increase. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isa sa mga nasugatan sa aksidente sa motorsiklo sa Cabanatuan City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nakahiga sa kalsada at halos hindi na makatayo dahil sa idinadaing na pananakit at mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang motorcycle rider na si Alvin Flaviano nang datna ng UNTV News and Rescue Team sa Barangay Lourdes, Cabanatuan City, Nueva Ecija pasado alas 12:25 kaninang madaling araw. Agad nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue si Flaviano at sakay nihatid sa Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center. Ang kasama naman ni Flaviano na si Amang Flores ay nauna nang isinugod sa ospital ng mga residente malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Samantalang nadamay rin ang isang tricycle sa nangyaring aksidente. Wala namang nasaktan sa mga sakay ng tricycle. Nasa gilid lang po ako nagmamaneho. Mabagal ang putok po eh. Tapos sumempang na sila dito hanggang sa bumaliktad yung motor nila, umusad ng ganon. Na bumangga dito sa may side view ng motor ko. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Sinampahan na ng reklamo ng Philippine National Police o PNP ang ikatlong na arestong sospek sa tangkang pambobomba sa Maynila noong isang linggo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hawak na ng Philippine National Police ang ikatlong suspect sa nabigong pambobomba sa Roxas Boulevard matapos na maaresto noong December 3 sa Bulacan. Kinilala ni National Capital Region Police Office Chief Police Director Oscar Albayalde ang suspect na si Muhammad Humawas alias Modi na isang X-ray technician at naninirahan sa Santa Ana, Bulacan, Bulacan. Nagtago aniya ito matapos na mahuli ang dalawang kasamahan, subalit lumutang din sa pag-aakalang tapos na ang paghahanap sa kanila ng mga pulis. Na-recover kay Humawas ang isang kalibre 45 baril at hand grenade, kaya naman sinampahan na ito ng mga kaso. He was already charged of illegal possession of firearms and illegal possession of explosives. Sinabi ni Albayalde na nakita sa screen grab ng CCTV footage na kasama si Humawas sa mga nag-iwan ng improvised explosive device sa Luneta na una umanong target pasabugin ng Ansar Ar-Khalifa Group. So nandito silang tatlo on that night, Sunday night, while conducting surveillance kung saan nila pwedeng iwan yung IED. So this series of footages, makikita natin dito, naglalakad sila doon sa vicinity ng Luneta na kung saan nila gustong ilagay una yung IED. Nandito silang tatlo, naghiwa-hiwalay sila hanggang nag-proceed sila doon sa Baywalk, doon sa Roxas Boulevard. Sa ngayon, dalawa pang suspect ang umunoy miyembro ng nasabing grupo ang pinaghahanap ng mga pulis. Sa kabila naman ito ay tiniyak ng NCRPO ang kaligtasan ng publiko ngayong holiday season dahil nakaalerto na ang lahat ng kanilang mga tauhan. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Samantala, walang nakitang ebidensya ang Supreme Court laban sa tatlong mga huwes na kabilang sa narco list na inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Agosto. Ito ang balita ni Roderick Mendoza.
Tinapos na ng Supreme Court ang investigasyon sa 3 judge na kabilang sa mga idinawit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kalakalan ng illegal na droga. Ito'y matapos igiit ng Philippine Drug Enforcement Agency na walang gustong tumistigo laban sa 3 huwes. Kaya ang resulta, absuelto ang mga ito sa aligasyon ng Pangulo. The court hereby declares that no evidence has been put forward to link Judges Ezequiel I. Dagala, Adriano S. Sevillo, and Domingo L. Casiple Jr. to any involvement in the use, trade, or proliferation of illegal drugs. The court found that no prima facie case has been established against the said judges. Ayon pa sa Korte Suprema, nasira lamang ang reputasyon at nalagay sa panganib ang buhay ni Judge Dagala, Savillano at Casiple dahil sa pagkakasama nila sa narco list. Sinabi pa ng SC na bagaman inaako nila ang responsibilidad na disiplinahin ang mga tiwaling huwes, hindi sila magiging kasangkapan upang sirain ang reputasyon ng isang kawani ng hudikatura sa pamamagitan ng pagkatig sa walang basehang mga paratang. Patuloy namang iniimbestigahan ang isa pang huwes na isinangkot din ng Pangulo sa illegal drug operation. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Nakapasa na sa House Committee level ang substitute bill para sa muling pagpapatupad ng parusang kamatayan sa bansa. Inaasahang matatalakay na ito sa plenaryo bago mag-break ang sesyon sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Sa botong 12-6 at isang nag-abstain, inaprubahan na ngayong araw ng House Committee on Justice ang Consolidated Bill upang maibalik ang parusang kamatayan sa bansa. Ngunit bago nakapasa, dumaan muna ito sa mainitang debate ng mga mambabatas na tutol sa naturang panukala. So para may pagkilala na yung konstitusyon natin na ang death penalty ay hindi katanggap-tanggap. The bill reimposes the death penalty on 21 crimes considered as heinous. This is a very substantial revision of the state of the law. Sa deliberasyon ngayong araw, ipiniresinta ni House Committee Vice Chairman Vicente Veloso ang pangangailangan na maibalik ang death penalty. Repeatedly committing the same mistakes, the same offenses, no longer as a recidivist but already as a habitual delinquent. If in front of you is Satan, what can courts do? None, because the maximum penalty provided for in our penal system is that life imprisonment lang po yan. Batay sa subcommittee report, ipapataw ang death penalty sa heinous crimes na nakasaad sa revised penal code. Kabilang dito ang treason, qualified piracy, qualified bribery, parricide, murder, infanticide, rape, kidnapping, and serious detention. Robbery, arson, plunder, kasama rin ang drug-related offenses, pagtatanim ng ebidensya na illegal na droga at carnapping. Inaasahang isasalang sa plenaryo ang panukala bago ang session break sa susunod na linggo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Mariing itinanggi ni Senator Antonio Trillanes IV na may kinalaman siya sa planong pagpapatalsik sa pwesto kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod na rin ito ng kumakalat na mensahe sa text at social media na may binubuong kudeta laban sa Pangulo at sina Senator Trillanes at Magdalo Party List Representative Gary Alejano ang umano'y nasa likod nito. Ayon kay Senator Trillanes, wala silang balak na agawin ang kapangyarihan mula sa Pangulo at maaaring pinalulutang lang ang issue upang ilihis ang usapin sa extrajudicial killings sa bansa. At na wala magawa kundi i-divert yung issue from the gross incompetence and shortcomings ng Duterte administration. Susunod sa ito ang balita. Singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong buwan. Paghina ng halaga ng piso kontra dolyar pangunahing dahilan ng power rate increase. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang change of command para sa bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP na si Lieutenant General Eduardo Año. Muli ring nangako ang Pangulo na hindi makikialam sa sistema ng AFP sa pagpili ng pamunuan nito. Mula sa Camp Aguinaldo, itong balita ni Rosalie Cos live. Yes, Rosalie.
Yes, magandang gabi, Attorney Reg. Ika-48 Chief of Staff ng 125,000-strong Armed Forces of the Philippines, si Lieutenant General Eduardo Año. At sa kanyang pag-assume sa pwesto, ipinangako nitong ipagpapatuloy ang pagsuporta sa Philippine National Police sa pagsugpo ng illegal na droga sa bansa. Pangatlo, si Lieutenant General Año na naging AFP Chief of Staff na kabilang sa Philippine Military Class of 1983. Una rito ay sina retired General Hernando Iriberi at pangalawa si General Ricardo Visaya. Si Año ay naging Brigade Commander ng 201st Brigade, 2nd Infantry Division at Commanding General ng 10th Infantry Division. Bukod dito, naitalaga rin siyang Assistant Deputy Chief of Staff for Intelligence, tagapanguna ng AFP Intelligence Service at noong July 2015, ay naging Commanding General ng Philippine Army. Ngayong araw na rin isinagawa ang retirement ceremony ni General Ricardo Visaya. Samantala, muli namang nanindigan si Pangulong Duterte na hindi siya makikialam sa kalakaran ng Armed Forces of the Philippines sa pagpili nito ng mga susunod na Chief of Staff hanggang sa matapos ang kanyang termino. Taliwas naman ito sa gagawin niya sa Philippine National Police dahil itinuturing niyang fractured ang organisasyon dahil sa pagkakasangkot ng mga tauhan ng pulisya sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Muli rin itong nagbabala sa mga drug addict na huwag munang lumabas ng bahay at inatasan ng mga magulang nilang pigilan ang kanilang mga drug addict na anak hanggang hindi pa naaasikaso ang pagpaparehab sa kanila. Nabanggit din ng Pangulo na hindi lang sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso nagbigay si Pangulong Duterte ng kopya ng kanyang narco-list, kundi maging sa Korte Suprema. Attorney Reg, matapos ang turnover ceremony dito sa Camp Aguinaldo ay agad naman nagsagawa ng command conference ang Armed Forces of the Philippines sa pangunguna pa rin ni Pangulong Duterte at agad din itong bumalik sa Malacanang para sa kanyang susunod na event ngayong araw. Yan muna ang latest live mula rito sa Camp Aguinaldo. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Rosalie Cos, nag-uulat ng live mula sa Camp Aguinaldo. Sa kaugnay na balita, itinuturing na insulto ng isang human rights group ang pagkakatalaga kay Army Chief Lieutenant General Eduardo Año bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon sa grupong Karapatan, sangkot si Año sa pagkawala ng aktivistang si Jonas Burgos noong 2007 at ngayon naluklok na ito sa pinakamataas na pwesto sa AFP. Nangangambang grupo sa maaaring kahinatnan ng kaso ni Burgos at ng iba pang biktima ng enforced disappearances. Panawagan ng grupo kay Pangulong Rodrigo Duterte na i-reconsider ang desisyon nito sa pagtatalaga kay Año bilang bagong pinuno ng AFP. Bad news naman mga kasambahay dahil tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan dahil sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Ito ang balita ni Monokson. Magkakaroon ng 10 sentimong dagdag sa singil sa kuryente ang customer ng Meralco ngayong Disyembre. Paliwanag ng Meralco, bahagyang tumaas ang bentahan ng kuryente sa merkado dahil sa pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar. Yun yung First Gas at Quezon Power. An estimated 96% of their charges to Meralco is dollar denominated. Para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt kada buwan, 20 pesos ang inaasahang madadagdag sa inyong monthly electric bill. 30 pesos naman sa mga may 300 kilowatt consumption, 40 pesos sa 400 kilowatt at 50 pesos ang dagdag sa mga umaabot ng 500 kilowatt kada buwan ang konsumo. Ngayong taon ay nagkaroon ng 7 beses na reduction sa singil sa kuryente habang nagkaroon naman ng 5 beses na pagtaas. Kumpara noong December 2015, mas mababa pa rin ang halaga ng dagdag sa singil ngayong taon. Nagpaalala na rin ang Meralco sa lahat na magtipid sa paggamit ng kuryente. Huwag kalimutang patayin ang decorative lights lalo na sa gabi at iwasan rin ang octopus connection na maaaring pagmulan ng sunog. Napansin naman ng Meralco na mas naging mababa ang konsumo sa kuryente kapag dumadating ang buwan ng Disyembre. Mas mataas pa rin po di hamak yung magiging consumption pattern ng mga customers, ng mga electricity consumers pagpasok po ng April, May at June. Ayon sa Meralco, kung makakabawi ang piso laban sa dolyar ngayong buwan, ay maaaring makakita tayo ng pagbaba sa singil sa kuryente sa darating na Enero 2017. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Pasig City. Isinusulong ng
Mindanao Development Authority na pumasok na sa electricity spot market system ang Mindanao dahil sa sobrang supply ng kuryente sa rehiyon. Ito ang balita ni Victor Cosare. Tinatayang nasa 1,700 megawatts ang demand ng kuryente sa Mindanao region kada araw. Ngunit umaabot na sa 2,300 megawatts ang supply ng kuryente dito. At oras na matapos ang mga ginagawang power plant sa rehiyon ay inaasahang tataas pa ang supply. Bunsod ng excess supply, isinusulong ng Mindanao Development Authority na pumasok na sa wholesale electricity spot market system ang rehiyon. Sa ngayon ang Luzon at Visayas pa lang ang nakapasok sa merkado. Mabibigyan din ng pantay na pagpapahalaga sa nasabing sistema ang renewable energy, ngunit hindi garantiya na bababa ang singil ng kuryente dahil dito. Hindi. Nandun pa rin yung mga long-term contracts nila. What they will be getting from the market are only capacities na hindi nila na-forecast na from time to time. Tinatayang masisimulan ang operation ng market system sa kalagitnaan ng susunod na taon. Sa ngayon patuloy ang information campaign sa electric cooperatives at maging sa consumer groups upang maging handa sa sistemang ito. Ang pagpasok sa merkado ay paghahanda na rin sa interconnection ng Mindanao sa Visayas na ngayon ay gumagamit na ng wholesale electricity market system. 20 years down the road, we will definitely need electricity. And then if we don't put up the interconnection now, it may be too late for us to look at having the capacity available from either Visayas or Luzon. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Muling binuksan ng Commission on Elections ang satellite registration sa mga mall sa Metro Manila para sa mga botante. Isang buwan matapos mag-resume ang voters registration. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Maghapong tumanggap ng mga registrant ang Commission on Elections sa Market sa Taguig City ngayong araw. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, layo nitong ilapit na mismo sa mga botante ang pagrerehistro. Itong mall registration has been very successful. Ginawa natin ito for the May 2016 elections and over 500,000 voters registered through malls. Sobrang bilis po kasi parang hindi po lumampas ng mga 15 minutes ganun. Kasi masyado pong malayo sa amin. Ngayon dito na po kami nakatira sa Taguig. Bukas din ang COMELEC na magsagawa ng satellite registration sa mga barangay depende sa hiling ng local government units. Muli namang paalala ng COMELEC sa publiko na magrehistro habang maaga pa dahil hindi na sila magbibigay ng extension. Dapat wag nang intayin yung last minute, dapat magparehistro na sila kung kinakailangan. Isasara ng COMELEC ang voters registration sa Abril upang muling makapaghanda sa pagdaraos ng sangguniang kabataan at barangay elections. 2 hanggang 3 milyong mga botante pa ang target ng COMELEC na makapagrehistro hanggang sa Abril. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Taguig City. Nagkaroon umano ng kapabayaan ng ilang ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay ng permiso sa mga Chinese national na iligal na nagtrabaho sa isang kasino sa Clark, Pampanga. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Labis na ikinabahala ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development ang pagkakahuli sa mga Chinese national na iligal umanong nakapagtrabaho sa isang kasino sa Clark, Pampanga. Ayon kay Committee Chairman Senator Joel Villanueva, malinaw na may pagkukulang ang ilang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng pagbibigay ng working permits sa foreign nationals na pumapasok sa bansa. Hindi lamang yung pagbibigay ng working permit o pagmamonitor ng mga foreign workers, how much more nga yung illegal workers, yung pagmamonitor din noong pagbibigay ng visa at permit. Ilan sa ahensyang kasama sa pagdinig kanina ang iba't ibang regional offices ng DOLE at Bureau of Immigration na tumalakay sa pagbibigay ng permiso at visa sa isang foreign worker sa bansa. In the first place, bakit nakapasok, di ba? 91 undocumented, walang passport, walang kahit na ano. Sorry to say this, but dun sa nakita natin kanina, kailangan talagang paluin itong mga ahensya na ito. Lumabas sa investigasyon, mahigit 9 na po sa mga itong overstaying, habang iba naman ay pumasok naman bilang turista. Ayon pa kay Senator Villanueva, dapat linawin ng mga ahensyang ito kung paano nakapasok at nakapagtrabaho dito ang mga naturang foreign illegal workers. Nasa labor code po natin yan. Hindi tayo maaaring mag-hire ng mga foreign workers only unless
walang Pilipino na may skill set o competent para gawin yung mga ginagawa nila. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. At karing kay katamong balitang promdi. May bawasan na lading baklad king Taal Lake. Uli na ning patuloy a kampanya na ning gobyerno bang mabawasan lading fish pens king Sapa. Lalo na karing illegal ang pong sobra king karelang sukad. Ining balita ng Vincent Octavio. Nasa 5,800 na lang na fish pens ang makikita ngayon sa Taal Lake sa Batangas. Pasok ito sa 6,000 carrying capacity ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Lawa ng Taal. Kasunod na rin ang kampanya ng pamahalaan kontra illegal fish pen at mga baklad na sobra ang sukat. 6,000 fish cages ang makikita dapat sa Lawa ng Taal. As of our latest inventory conducted last August 27 this year, we have about 5,807. Suportado naman ng LGU officials ang hakbang ng DENR na limitahan ang fish cages upang mapangalagaan ang iyamang tubig. Ang plano po natin dyan ay mapangalagaan ng husto para yung mga endemic species kapareho ng tawilis. Samantala bukod sa illegal fish pen, mahigpit ding binabantayan ng DENR ang crater ng Bulkang Taal na kadalasang pinupuntahan ng mga turista. Everywhere in TVPL is considered multiple use zone except the Crater Lake, which is a strict protection zone. Paalala rin ng Protected Area Management Board na bawal maligo sa crater ng bulkan. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. Samantala, lilada pa papagbayaran multa ang pong community service ding dinadinalang merakap king pamaglabag king anti-jaywalking ordinance king Davao City. Ining report ng Eileen Taclob. Gatusan na ang nadakpan tungod sa paglapas sa anti-jaywalking ordinance sa Davao City sukad ni adtong petsa 1 sa Disyembre. Apan luyo sa masugot nga kampanya sa city government sa pagpatuman sa maong balaod, wala una gipabayad og multa ang mga nadakpan bisan pa ang pagpahiagom kanila sa community service. Ang ato lang tagaan na mo sila og kining tawan mag-sleep para mahibalo sila nga mo-attend sila og orientation seminar about sa jaywalking. Apan sumala pa sa City Transport and Traffic Management Office, sugod sunod tuig pagasilutan na ang mga mulapas sa maong balaod. 100 pesos ug 4 ka oras nga community service ang silot sa mga mulapas sa anti-jaywalking ordinance. Dili na sila magpatakag, pasigasa sila magtabok-tabok. Dito na sila sa taas sila mo agi, kung dili dito sa pedestrian lane. Para lesson na po na karon na mabanggaan, gutos magamit para magamit na po ang mga kanyang overpass. Padayon nga nagpahinumdum ang mga otoridad sa mga lumulupyo sa dakbayan sa Davao nga batasanon ang paglabang sa eksaktong lugar aron dili maperwisyo ug malikayan ang mga disgrasya. Eileen Taclob, UNTV News and Rescue, Davao City. Binuklat na nening Department of Trade and Industry ang panlimang negosyo center king Pampanga ating layong sopan lading mga lating negosyante. Agpangking DTI ing tutukyan dakeni ing advokasya na ning gobyerno aparakalan lading entrepreneur king bansa bang mabawasan ning bilang daring alang obra. Yung mga let's say mga tapos na bagong graduate, kung may puhunan naman sila, may kakayahan, may skills, no. Pwedeng ang tatahakin nilang landas ay magpagnenegosyo. King DTI Negosyo Center mabilising pa magproseso karing maulagang dokumento king pamanalakad ang negosyo kalupa na ning business name ang pong registration nung kumpleto ing requirements daring aplikante. At yan king kekatamong balita iba't king miyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Ako Ifrima Salonga Gloria Maya Pabengi. Isa umanong ninja cop at 5 hinihinalang sangkot sa illegal drug operation ang nasawi sa magkakahiwalay na insidente sa Bulacan at Batangas. Ito ang balita ni Nestor Torres. Patay ang isang umano'y drug high-value target na si Abel Mabait sa isinagawang bypass operation kaninang umaga sa Tanawan, Batangas. Natunugan umano ng suspect na pulis ang kanyang katransaksyon kaya tinangka di umano nitong manlaman ng masukol ng mga operatiba. Isinugot pa sa ospital ang sugat ng suspect ngunit binawian rin ang buhay.
Sa Bulacan naman ay isang umano'y nijakap at 2 pang hinihinalang drug pusher ang napatay sa Police Anti-Drug Operation sa San Miguel, Bulacan kagabi na naaktuhan pa di umano ng mga operatiba habang nagpapat session. Kinilala ang mga suspect na sina PO2 Marjo Siadet, Michael Taradel at Albert Apoderado. Siya po ay previously nag-awol, din na reinstate. It turned out na siya na pala po ay nagre-repack ng shabu, naging protector ng shabu dyan sa San Miguel at saka bandang San Ildefonso area sila. Sa Bustos, Bulacan naman ay isang umano'y drug pusher din ang patay matapos umanong manlaban sa mga pulis. Habang sa Baliwag at San Rafael ay 2 umano'y pusher din ang nasawi matapos pagbabarilin ng ilang suspect na umano'y may kinalaman sa onsehan sa droga. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Philippines. Dalawang 2,500 at 71 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Ika-75 anibersaryo ng Pearl Harbor attack gugunitain sa Amerika. Japanese Prime Minister Shinzo Abe nakatakda namang bumisita sa Pearl Harbor ngayong buwan. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Delta Quezon Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni Monokson Live. Mon, traffic ba dyan o hindi? Magandang gabi, Attorney Reg. Itong buong araw na ito ay napaka-traffic lalo na sa maraming mga pangunahing lansangan ng Metro Manila at hanggang gabi. Ngayong oras na ito ay traffic pa din. Narito ang sitwasyon ng traffic, partikular dito sa May Quezon Avenue. Medyo nagkakaroon na ng problema sa mga kababayan po natin na pauwi ng Quezon City dahil magmula po rito sa may kanto ng Tomas Morato ay mabagal na po ang daloy ng mga sakyan. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa may area ng pagtawid nyo po ng EDSA Quezon Avenue hanggang makarating naman ang Elliptical Road. Yung mga papunta ko ng Maynila, magmula po rito sa may Quezon Avenue, may konting delay lamang ho sa mga palitan ng stop and go. Pero sa kabuuan po, itong area ng Quezon Avenue sa QC area ay walang maging problema maliban na lamang kung kayo ay malapit na po sa Maynila. Puntahan natin ang ilang mga live points natin. Unahin po natin ang EDSA Guadalupe. As usual po, yung EDSA Guadalupe area, lalo na po yung mga nanggagaling po ng Guadalupe papunta po ng Shaw or yung northbound, heavy traffic na po magmula pa lamang sa may Magallanes area, Ayala, Buendia, Orense, Boni at hanggang sa may Ortigas ay heavy traffic. Yung kabilang lane po, yung mga papunta naman po ng Ayala, magmula po sa may Mandaluyong, heavy traffic din po. Magsimula po yan sa may area ng crossing hanggang makarating po kayo ng Magallanes. Silipin naman natin Recto Avenue sa Maynila. Sa mga papunta ko ng Divisoria, light traffic po sa oras na ito. At yun ang mga papunta ng Legarda area magmula sa Recto, moderate traffic po sa may area ng Recto Avenue sa Maynila. Silipin naman natin ang Jose Abad Santos, Maynila pa rin. Yung mga papunta po ng Juan Luna Street, heavy traffic na po kung kayo po ay dadaan ng Jose Abad Santos. At yung po mga papunta po ng monumento dyan sa may Caloocan, pag galing po ng Jose Abad Santos ay moderate to heavy traffic din po sa area na yan. Silipin naman natin ang karugtong po dito ng Quezon Ave, ang Espanya Blooming Tree. Magmula po sa Espanya Blooming Tree papunta ng Welcome Rotunda, walang magiging problema. Light traffic po tayo sa oras na ito. Subalit yung po mga magmumula po ng QAB at dadaan po dito sa may Espanya Blooming Tree hanggang makarating po ng USTI, moderate traffic sa area na yan. Attorney Reg, number coding lagi nating pinapaalala hanggang mamayang alas 8 pa po ng gabi. Kaya lahat po ng mga sasakyan na ang kanilang plaka ay nagtatapos sa number 5 at 6, bawal po sa mga lansangan ng Metro Manila. Yan po ang ating traffic update. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Monokson. Nag-uulat ng live mula sa Delta Quezon Avenue sa Quezon City.
Sa ibang balita, nakahandang sumang-ayon ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP sa panukalang bilateral ceasefire ng pamahalaan kung matitiyak sa kanila ni Pangulong Rodrigo Duterte na palalayain nito ang lahat ng political prisoners sa loob ng 48 oras. Ito ang tugon ng NDFP sa pahayag kahapon ni Government Chief Peace Negotiator Silvestre Bello III na nais muna ng Pangulo na malagdaan ang kasunduan para sa tigil putukan bago pakawalan ang political detainees. Sinabi ni NDFP Senior Advisor Luis Halandoni na handa silang lumagda sa bilateral ceasefire deal sa muling pagpapatuloy ng peace talks sa Roma sa Enero kung matutupad ang kanilang kahilingan. Bukas naman ang Pilipinas na magkaroon ng long-term arms deal sa Russia kung matutupad ang ilang ilalatag na kondisyon. Una nang nag-alok ng tulong ang Russia para mapalakas ang kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang balita ni Shane Ballesteros. Sa pagbisita sa Pilipinas ni Russian Ambassador Igor Kubaev noong isang linggo, sinabi nito na hindi sila magdadalawang isip na tulungan ang sandatahang lakas ng Pilipinas na magkaroon ng mga makabagong armas na magagamit sa kanilang operasyon. Handa rin umano silang magbigay ng training sa mga sundalong Pilipino bagaman wala silang planong bumuo ng military alliance sa bansa. We have a highly developed defense industry. And the Russian armed forces, they are equipped with the most advanced arms and weapons. We are ready to provide our partners with the necessary assistance in order to create their own defense sector. Ayon naman kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr., bukas ang Pilipinas sa pagkakaroon ng long-term arms deal agreement sa Russia kung masusunod ang mga ilalatag na kondisyon. We need these kinds of support from countries. But we're very selective. Kung may offer ang Russia sa atin in this respect, hindi naman tayo magyayabang. We will look at it. If we will need this and they will give us better terms that we can afford, fair, equitable. Ang Estados Unidos ang isa sa pangunahing arms supplier ng Pilipinas, ngunit nabahiran ito ng issue bunsod ng isinusulong na bagong foreign policy at mahigpit na anti-drug war ng Duterte administration. We relied heavily on only a few countries, principally the United States, and we forgot that in economic relationships, you cannot just rely on one country. We are all interdependent with each other. Bumisita sa Russia sina Secretary Yasay at Defense Secretary Delfin Lorenzana bilang paghahanda sa nakatakdang pagbisita ni Pangulong Duterte sa susunod na taon. Kabilang sa mga inaasahang tatalakhayin sa bilateral talks ni Pangulong Duterte at Russian President Vladimir Putin ay ang pagpapalawak pa na ugnayan ng dalawang bansa at usapin sa ekonomiya, seguridad at cultural aspects. Roshane Ballesteros, UNCV News and Rescue, Moscow, Russia. And for the news abroad, more than 50 people were killed and dozens went missing after a magnitude 6.5 earthquake hit the northern province of Aceh on Wednesday. Search and rescue teams were used earth movers to clear rubble and reach what authorities believed were dozens of victims trapped underneath. The United States Geological Survey said the quake struck on Aceh's northeastern coast at a depth of 17 kilometers, but no tsunami warning was issued. At least 5 aftershocks were felt in the hours after the initial quake. Meanwhile, the United States prepares to commemorate the 75th anniversary of the Pearl Harbor attack that brought the country into World War II. RJ Alavazo reports. As the United States prepared to mark the 75th anniversary of the attack on the U.S. naval base in Pearl Harbor on Wednesday, World War II veterans and survivors of the attack began arriving in Honolulu on Monday ahead of the official memorial ceremony. The attack on U.S. naval base in Hawaii on December 7, 1941 shook a country that had been so focused on the war in Europe that it had lost sight of the threat posed by Japan. The attack launched to destroy the U.S. Pacific Fleet and with the aim of keeping the United States out of the war, took 2,390 American lives. I think this is a great honor and I'm proud to be here.
Hollywood star Gary Sinise traveled with the World War II veterans and Pearl Harbor survival on charter flight from Los Angeles to Honolulu on Monday. We can't take that for granted. And what they did here and during World War II, all those many years ago, is we continue to benefit from that. The 75th anniversary comes in the wake of an announcement on Monday that Japanese Prime Minister Shinzo Abe will visit Pearl Harbor this month to U.S. The White House said Abe's visit would highlight the alliance between the former wartime enemies. RJ Alavazo, UNTV News and Rescue, Hawaii, USA. And in Bolivia, environmental campaigners say Bolivia's drought has exposed the impact of mining projects that allegedly diverted water supplies and contaminated water resources. Efren Castillo has a full story. Las pérdidas de agua causadas por el peor sequía de Bolivia en 25 años han sido exacerbadas parcialmente por proyectos de minería en crecimiento. La minería es una de las actividades económicas donde se utiliza la mayoría de agua. De hecho, los casi 100,000 metros cúbicos de agua utilizados para producir 150,000 toneladas de minerales utilizados para exportar de Bolivia en base diaria es igual al agua consumida por la ciudad capital de La Paz en 2 días. Cuando se aumenta la producción es que se ha usado más agua. No hay otra alternativa. Los que pueden sostener a su producción son grandes operadores mineros que tienen la potencial de hacer grandes inversiones para mantener el fluido constante de agua fósil o agua subterránea para mantener su producción. Pero hay operaciones pequeñas o cooperativas que no se pueden inversar en las presas de relavés o buscar más agua. En el caso de Potosí, por ejemplo, la mitad de la economía de la ciudad de Potosí gira alrededor de las operaciones mineras del Cerro Rico. Hay entre 15,000 y 20,000 personas que trabajan diariamente en el Cerro Rico extrayendo mineral, pero con menos agua o sin agua, esas operaciones quedan paralizadas. El martes, el legislador Víctor Borda publicó su propuesta de ley que el agua potable se prohíba de industrias, negocios y actividades mineras que utilizan grandes cantidades de agua. Efren Castillo, UNTV Noticias y Rescate, Bolivia. Tampok sa sagupaan ng BFP firefighters at judiciary matches na nakatakdang 3 laro sa pagsisimula sa linggo ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5 sa University of Makati Gymnasium. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Okay, a breakout. No contest there. Ibanez will wait for the rest of the game. Nice pass downstairs. Magtutuo sa unang pagkakataon ngayong season ang Judiciary Magis at ang mas pinalakas ng BFP Firefighters sa pagsisimula ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5 sa linggo alas 2 ng hapon sa University of Makati Gymnasium. Hawak ng Judiciary ang 5-1 win-loss record habang ang BFP naman ay may 4 na panalo at 2 talo. Ang Judiciary Magis magdodoble kayod sa ensayo. Dapat talaga mag-double time kami, tapos yung preparation namin, kailangan lang talaga practice hard. Tapos usap lang, tsaka yung sabi nga ng coaching staff, kailangan tulong-tulong. Hindi pwede yung mag-relax kasi yung second round talagang wala nang dyan eh. Talaga ang lahat ng team malalakas. Ang Firefighters naman, paghahandaan ng husto ang mga key players ng 2-time champion. So, push ko pa. Check nila yung mga key players. We have to study on them more sa practice. Sasandigan Judiciary sa kanilang 4 na dating professional basketball players na sina Warren Ibanez, Ariel Capos, Don Camaso at si Chester Tolomia. Samantala ang BFP naman ay pangunahan ng 2 ex-pro players na sina Gilbert Malabanan at Anthony Emmanuel Lim. Aasa rin ang Firefighters kay Marlon Adolfo at Season 4 Best in Steals na si Jonathan Egea.
Salamat sa mga fans ng BFP. I hope you continue supporting us, pati UNTV Season Cup number 5. Huling nagtuos ang Magis at Firefighters noong nakaraang season, September 10, 2015, kung saan tinalo ng BFP ang Judiciary sa score na 91-80. Ngunit ngayong season, kapwa nagpalakas sa magkabilang koponan, kaya asahan na ang mas mainit na sagupaan sa hardcourt ng Liga ng mga Public Servant. Bernard Daddies para sa UNTV Cup Season 5. Mahigit 200 overseas Filipino workers sa Dubai ang natulungan at napasaya ng serbisyo publiko ng UNCV at mga kapartner nito sa public service. Ito ang balita ni Beverly Balmaceda. Isa ang Dubai, United Arab Emirates sa Middle East na karaniwang pinupuntahan ng mga Pilipino upang magtrabaho. Karamihan sa mga ito ay nagtitiis na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay upang kumita ng mas malaki sa pag-asang mas maiaangat ang pamumuhay ng kanilang pamilya. Kaya naman laking tuwa ng mga ito sa isinagawang serbisyo publiko ng UNTV, katuwang ang mga partner in public service sa Philippine Consulate sa Dubai. Sa pamamagitan ng libreng tawag, nakausap ng mga OFW ang kanilang mga kaanak sa Pilipinas. At dahil marami sa mga kababayan natin dito ang wala pang health insurance, sobra ang naging pasasalamat ng mga ito sa medical mission na hatid ng grupo. Libre sila nakapagpatingin sa doktor na bigyan ng libreng gamot at flu vaccine. Napaka laking tulong sa aming mga OFW. Tsaka yung calls na tawag sa family, maganda rin yun. Nakakatulong sa amin, nakakabawas ng stress. Nagpapasalamat po kaming lahat, UNTV, The Medical City, ArcMed, LBC, PhilInvest, at sa lahat ng mga kapatiran po na tumulong sa atin para maging ganap po yung ating pagtulong sa ating kapwa, lalong-lalo na po sa mga OFWs natin na nangangailangan ng medical assistance. Umabot sa 250 OFW ang napaglingkuran sa medical mission. Samantala, upang mapasaya ang mga kababayan nating napalayo sa pamilya, nagsagawa rin ang grupo ng film showing ng isang araw, The Movie Part 1. Layo ng pagpapalabas ng pelikula na maiparating sa mga manonood ang aral ukol sa kabutihan at pagtulong sa kapwa. Yung pagiging Pinoy, yung inuuna yung kapakanan ng iba, which is a very good value. Parang he is very selfless. In all aspects, good is always over evil, and this we see through the movie. And it gives us an insight on how what really is necessary in this world. Is it heroism or is it plain and simple good deeds? And this is exactly what we have tried to show. Of course, at the same time, we hope to come up with more projects with UNTV in the future. Samantala, bukod pa rito, nagsagawa rin ng mga palaro kung saan namigay ng mga papremyo na mula sa iba't ibang Filipino organizations. Beverly Reyes Balmaceda para sa Serbisyong Kasambahay. Pinarangalan kagabi si Mr. Public Service Kuya Daniel Razon at ang mga programa ng UNCV sa National Customer's Choice Annual Awards 2016. Ito ang balita ni Mon Hocson. Kilala ang UNTV sa advokasya nito na makatulong sa kapwa sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo publiko. Kaya naman bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon pagdating sa public service, pinarangalan ng National Customer's Choice ang dalawa sa mga programa ng himpilan, ang Doctors on TV at ang Serbisyong Kasangbahay. Most Outstanding and Trusted Medical TV Show, National Doctors on TV, UNTV. Sa ikalawang pagkakataon, ginawaran ng Most Outstanding Medical and Trusted Medical TV Show ang programang Doctors on TV. Hosted by medical specialists, ang programa ay nagbibigay sa publiko ng malawak na impormasyong may kinalaman sa ating kalusugan. Mayroon din itong libreng konsultasyon para sa mga kababayan nating nangangailangan ng atensyong medikal. Dahil sa parangal na to, mas lalo po namin pagbubutihin ang Doctors on TV show na maging mas informative and innovative medical TV program. Most Outstanding and Trusted Public Service Program naman ang iginawad na parangal sa programang Serbisyong Kasangbahay. Most Outstanding and Trusted Public Service Program, National Serbisyong Kasambahay, UNTV.
Serbisyong Kasambahay. The main purpose of the program ay para makatulong sa ating mga babayan. Pero nakakatuwa dahil ilang buwan pa lamang po nakatanggap na kami ng recognition. Kuya Daniel, again, sa lahat ng mga staff, maraming salamat sa Diyos. Ilang buwan pa lamang ang serbisyong kasambahay, subalit marami na sa mga kapuspalad nating kababayan ang natulungan nito. Ang programa ay isang inisyatibo ng UNTV sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon. At dahil sa kanyang natatanging kontribusyon, ginawaran ng National Customer's Choice si Kuya Daniel ng Achievement Award in Television and Public Service. Public Service, our Kuya, Mr. Daniel Razon of UNTV. TV Channel 37 is your public service channel. Amin lang po ay hindi naman namin magagawa ito without God's help. Kaya laging sinasabi nga namin na ang karangalan po ay sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng mabuting pagkakataon para makapagserbisyo, makagawa ng ating maliit na bahagi. And we're praying na sana ay makapagpatuloy kami na maging maliit na kasangkapan kung anuman po ang pwedeng magawa namin on our part. And it's really an honor on our part na mapagtiyagaan kami, no, sa maliit naming magagawa, maiko-contribute, and sa larangan ng public service and even sa broadcasting kung ano yung ating maibabahagi para sa ating mga kapwa-tao. And we will continue with or without recognition. With God's help, we will pursue our quest. Ang mga awardee sa National Customer's Choice Award ay pinili batay sa survey sa mga Pilipinong natuwa sa serbisyong ipinagkakaloob ng isang partikular na organisasyon o kumpanya. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Pasig City. At yan ang ating balita sa sports, entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Darlene and Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. Again, congratulations sa mga bumubuo ng programang Serbisyo Kasambahay at saka ng Doctors on TV. Oo, dahil naparangalan sila. At kay Kuya Daniel Razon din. Diba? Sabi ko nga kanina kay Kuya, it's always a challenge yung pag-receive sa atin ng mga award na ganun. No? Kasi nga, syempre, challenge yan na mapagpatuloy yung public service and at the same time, mahigitan pa natin yung mga napagsiservisyohan natin at mga binibigyan na serbisyo taon-taon. Yeah. Diba? O, kasi kailangan maging excellent every time as much as possible. So again, maraming salamat sa National Consumer's Choice Awards sa pagbibigay parangal kay Kuya Daniel Razon at sa dalawang programa ng UNTV. Congratulations, Kuya Daniel, and sa mga bumubuo ng dalawang programs na yun na nanalo ng award. Sana magtagal pa yung mga programs na yun at mas marami pa sana itong matulungan. Tama. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.